Magsasaka si Vergel sa lupa na pagmamay-ari ng pamilya Cristobal na pinakamayaman sa kanilang probinsya. Hanggang sa isang bisitang nagpabago ng kanyang buhay, ang apo ng kanilang amo, si Maureen, isang magandang dalaga na papangarapin ng lahat. Isang araw sa puno ng mangga, sinambot ni Vergel ang dalagang apo ng amo. Laking pasasalamat ni Maureen nang mailigtas siya sa muntik ng pagkahulog. Inalalayan pa siya ng lalaking hindi niya kilala dahil sa naging pilay niya. Hindi niya nakalimutan ang araw na yun. Nakilala niya ang isang gwapo at simpleng binata. Minsang bumisita si Maureen sa bukid na pagmamay-ari ng kanilang pamilya at doon niya nakita ang gwapong magsasaka na sumagip sa kanya. Madalas silang magkita at mag-usap ni Vergel. Higit sa husay nito sa kahit anong trabaho, hinangaan niya ang pagiging mabuti nitong tao. Nahulog ang loob ni Maureen sa binatang magsasaka. Lihim silang naging magkasintahan. Lalo na't hindi masabi-sabi ng dalaga sa istriktong lolo ang relasyon niya sa magsasakang nobyo. Hanggang sa nakapagdesisyon si Vergel na magtapat na sa ama ni Maureen. Gusto niya rin mapanindigan ang nangyari sa kanila nito. Nang gabing magpunta siya sa bahay ng mga Cristobal, naabutan niya sa sala ang pamilya ni Maureen, kasama ang isang estranghero na narinig niyang ipinagkakasundo sa kanyang nobya. Tinutulan niya iyon at sinabi ang tunay na relasyon nila ng dalaga. Pero itinanggi siya ni Maureen. Nagmukha rin siyang kaawa-awa dahil sa pagitan ng estado niya sa mga kaharap. Kinaila ni Maureen ang lahat ng mayroon sa kanila. Pumayag din ito sa kasunduan sa ibang lalaki. Isinumpa ni Vergel ang gabing yun ang lahat ng pamamahiya at pagtanggi sa kanya, pagbabayaran ng mga ito, lalo na ng babaeng minahal niya. "Kamusta ang ani?" Napangiti si Vergel. Buhat niya sa kabilang balikat ang sako ng naaning palay. Ipinatong niya iyon sa likod ng truck bago lumapit sa may-ari ng lupain na si Don Antonio Cristobal. Magara ang suot ng amo. May hawak itong tungkod sa kabilang kamay at nakapaligid ang ilang gwardya. "Maganda ho ang ani. Malaking tulong ang magandang klima noong mga nakaraang buwan. Nakatulong din ang pagkontrol ng peste at sapat na patubig." Sagot ng binatang magsasaka. "Magaling, Vergel." Tumango siya sa amo na panatag na tumanaw sa 300 ektaryang taniman nito. "Vergel? Ano ho yun, Don Antonio? Ikaw na rin munang mamamahala sa pagsusupply ng mga gulay sa bayan hanggat may sakit pa si Emong." Pagtukoy nito sa pinakamatandang magsasaka na kanilang kasama. "Wala hong problema, Don Antonio." Pinakatitigan siya ng amo. "Salamat sa pagmamahal mo sa bukid. Maraming salamat din ho sa tiwala ninyo." Nang tumalikod ang matandang amo, ay may umakbay sa kanya. "Kulang na lang ikaw ang maging kanang kamay ni Don Antonio, Vergel." Nakakunot noong nilinga niya ang kaibigan na si Jose. "Huwag mo kaming kalilimutan kapag nasa mansyon ka na." Napailing na lang si Vergel at inalis ang pagkakaakbay nito. Lumapit siya sa likod ng nakabukas na truck. Inabot ng driver sa kanya ang maliit na notebook na listahan ng mga sako ng naaning palay. "Vergel, ngayon pa lang hindi ka na namamansin. Paano pa kapag nasa mansyon ka na?" Ibinaba niya ang hawak bago seryosong tiningnan ng natigilang kaibigan. "Hindi ako mapupunta sa mansyon. Hindi ako magiging kanang kamay ni Don Antonio." "Bakit naman hindi?" Napaatras siya nang umupo basta si Jose sa likod ng sasakyan kung saan siya nakatayo. "Lahat ng trabaho rito sa bukid ng Cristobal, ikaw nang namamahala. Kulang na lang sa mansyon ka mapunta." "Hindi mangyayari yun dahil hindi ko iiwan ang bukid." Napangiti agad si Jose sa narinig. Ipinagpatuloy na ng binata ang ginagawa. Paano kapag kinuha ka ni Don Antonio bilang kanang kamay? Bilib na bilib kaya sa'yo ang amo nating yun?" Huminto siya sa pagsusulat. "Hindi ako pwedeng maging kanang kamay dahil hindi sapat ang napag-aralan ko. Sabagay, pareho tayong high school lang ang natapos." Nilapitan siya nang tumayo ng si Jose. "At yung gwapo't galing mo na yan, pangbukid lang. Sa bukid ka maghahari." "Tama,
Nakangiti niyang sang-ayon. Pagkatapos, itinalikod si Jose paharap sa malawak na taniman. Kaya ikaw, bumalik ka na sa trabaho. Baka sabihin ng iba porket kaibigan kita. Hinahayaan kitang magpalakad-lakad lang. Opo, Boss Vergel. Natawa siya ng kaunti sa naging sagot ng kaibigan bago pinanood ang pag-alis nito. Napahinga siya ng malalim nang pagmasda ng bukid na sinasaka. Bata pa lang siya noon ang kalakihan nito dahil na rin sa amang magsasaka. May ilang taon na rin itong namayapa dahil sa katandaan at pagsisilbi sa bukid. Kahit hindi nila lupa ang sinasaka, minahal nila itong mag-ama. Sakay ng maliit na farm truck si Vergel nang magtungo sa mansyon. May ilang metro ang layo nun sa bukid. Dala-dala niya ang listahan ng bumaba. Vergel! Manang Rosita, nginitian niya ang kasambahay at ina ni Jose na nagtatrabaho rin para sa mga Cristobal. Anong ginagawa mo rito? Ipinakita niya ang hawak. Ibibigay ko lang sana sa kanang kamay ni Don Antonio. Listahan ng sako na naaning palay at supply ng mga gulay na dadalhin sa bayan. Baka hindi ka nila maharap. Napatingin siya sa paligid. Pansin nga niya ang mga abalang tauhan na naroon. Pumasok ka na lang kaya sa loob, Vergel. May inaasikaso pa kasi ako sa likod ng mansyon. Yung kinatay na baboy, kailangan ng lutuin. Sige ho, Manang Rosita. Lumakad na ang matanda. Sandali ho, ano ho bang meron? Bakit mukhang abala lahat ng tao rito? Darating yung apo ng Don. Dahan-dahan siyang napatango. Galing sa Maynila. Dito na raw maninirahan dahil sa kanya ipamamana ni Don Antonio ang mansyon at bukid. Tumangutango naman ng binata. Sige na, pumasok ka na sa loob. Naroon sa kaliwa ang opisina ng kanang kamay ng Don. Salamat ho. Naglakad na si Vergel habang hinahampas ng mahina ang notebook sa kamay. Ang totoo, nahihiya siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang Cristobal ang pinakamayamang pamilya sa kanilang lugar. Sa lupain lang din ng mga ito sila libreng nakikitira. Anong kailangan mo? Napalingon siya. Naroon si Simon, ang kanang kamay ng kanilang amo. Kababata niya ito. Ang pinagkaiba lamang ay nakapag-aral at nakapagtapos ito ng kolehiyo. Itinaas niya ng bahagya ang hawak. Dinala ko lang ang listahan. Pahablot nito yung kinuha sa kanya. Labas na. Seryoso silang nagkatitigan. Labas na. Ulit nito. Tumalikod naman siya. Vergel! Napahinto siya bago tumingala sa hagdan. Magandang gabi ho, Don Antonio. Bukas ng gabi pumunta ka rito. Imbitahan mo na rin ang magsasaka para sa kaunting salo-salo. Sige ho, Don Antonio. Darating ang apo ko. Ipakikilala ko siya sa inyo. Tumangulang siya rito. Nasulyapan niya si Simon na masama ang anyo. Formal siyang tumingala sa amo. Mauna na ho ako, salamat. Napahinto rin si Vergel nang lumabas ng mansyon. Marahan niyang nilinga ang malaking bahay. Kung sino man ang apo ni Don Antonio, napakaswerte niya. Anya sa isipan. Senyorita Maureen. Marahang nagmulat ang dalaga nang mabungaran ng mukha ng driver. Napaayos siya sa kinauupuan niya. Nandito na po ba tayo? Tanong niya nang sumilip sa bintana ng kotse. Nasiraan ho tayo, senyorita. Hindi ho yata kinaya ng layo ang probinsya ng lolo ninyo. Bumaba siya mula sa backseat. Tinanaw ang mahaba at walang katao-taong kalsada. Tumawag na ho ako ng tulong sa mansyon. Parating na raw sila. Sige po. Humalukip-kip siya bago napatingala sa malaking puno. Naroon ang kaliwat kanang taniman. Malayong-malayo sa matataas na gusali sa Maynila kung saan siya lumaki. Muli niyang binalikan ng tingin ng kalsada nang marinig ang ugong ng mga sasakyan. Finally, tamad niyang bulalas. Good morning, senyorita. Bakit napaaga ka yata? Umirap si Maureen. Hinagod ng tingin ang lalaking kaharap niya. Ako si Simon, ang kanang kamay ng lolo mo. Ikaw si Maureen Marie Cristobal, tama? Ngingiti-ngiting anito sa kanya. Nasiraan kami. Saan ako pwedeng sumakay pa uwi? Sagot niya sa preskong kaharap sa halip na sumagot pagkatapos ay lumampas ang tingin. Dito, senyorita.
Itinuro nito ang isang itim na Pajero. Nilinga ni Maureen ang personal niyang driver. Manong, halina kayo. Hayaan niyo na sila riyan sa kotse. Sige ho, senyorita. Seryosong sinulyapan ni Maureen si Simon na kahit may bakas na inis, nanatili pa rin ang ngiti sa labi. Apo! Lolo! Patakbong lumapit si Maureen sa matanda na naghihintay sa entrada ng mansyon. Agad siyang yumakap rito. I miss you, Lolo. Mahigpit ang naging yapos niya sa tatay ng kanyang ama. Na-miss din kita, Apo. Akala ko ba gabi pa ang dating mo? Hindi pa nakahandang pagsalubong sa iyo ng mansyon. Itinuro nito ang ilang tauhan na nag-aayos ng mesa at mga silya. Tumaltak sandali ang dalaga. Dapat hindi na kayo nag-abalalo at saka sadyang inagahan ko po para hindi kami gabihin. Napakalayo po kaya nito sa Maynila. Tinanaw ni Maureen ang malawak na espasyo sa harap ng malaking mansyon ng kanyang lolo. Sige, pumasok ka na muna sa kwarto mo para makapagpahinga ka, Apo. Rosita, Don Antonio, lumabas ang isang kasambahay at lumapit sa kanila. Pakihatid mo nga itong si Maureen sa magiging silid niya. Dito ho tayo, senyorita. Humarap ang nakangiting si Maureen sa matanda. Masaya ako na makita kayo ulit, Lolo. Muli siyang yumakap dito. Ako rin na po. Napangiti pa siya lalo habang yapos-yapos ang pinakamamahal niyang lolo. Dito ho ang kwarto niyo, senyorita. Binuksan ng isang kasambahay ang pinto. Bumungad kay Maureen ang malawak na silid ng pumasok sa loob. May gawa sa kahoy na kama. Na puting-puti at tila isang prinsesa ang mahihiga. Gumala ang mga mata niya sa mga makalumang mga gamit. Senyorita, kung may kailangan ho kayo, tawagin niyo lang ho ako. Nilinga niya ang kasambahay. Salamat, Manang Rosita. Anya nang maupo sa kama. Naiwan siyang mag-isa sa loob. Humiga siya pero hindi naman siya dalawin ng antok, kaya muli siyang bumaba ng hagdanan. Sa kusina ang tinungo niya. Sa lamesa na may mga manggang dilaw siya lumapit, bago tiningnan ang labas ng bahay. Berhel! Patuloy ang binata sa pagbubungkal kahit na naririnig ang pagtawag ni Jose. Berhel! Natigilan lang siya nang sa paglapit nito ay mabunggo siya. Nag-aayos na sila sa mansyon. Patuloy siya sa pagbubungkal ng lupa. Hindi pa ba tayo pupunta? Napipilitan siyang harapin ito. Sa gabi pa ang kasiyahan, Jose. Di gumayak na tayo, halika na. Hinila siya nito sa kamay pero hindi siya natinag sa pagkakaupo niya. Ikaw na lang, di naman ako pupunta. Anong hindi? Malakas na binitiwan ng kaibigan ng kamay niya, dahilan para mapatingin siya rito. Ikaw kaya ang pambato ng mga magsasaka sa salo-salo na yun, oh. Marami pa akong trabaho. Bahala ka nga dyan. Isang malalim na hininga ang nagawa niya nang panoorin ang pag-alis ng kaibigan. Ganoon na rin ang iba pang kasamahan. Makukuha rin kita. Napakunot ang naglalakad na si Vergel sa ilalim ng puno ng mangga dahil sa desididong boses na iyon. Dahan-dahan siyang napatingala nang marinig ang paggalaw ng mga dahon. Mabilis pa sa kidlat din na naibaba niya ang mukha nang makita ang isang babae sa itaas ng puno. Dapat talaga nagpatulong ako. Ang hirap pala nito. Sa pag-irap ng pagod na si Maureen, nakita niya ang isang lalaki sa ibaba. Hoy! Ikaw! Tulungan mo ako! Paano kita tutulungan? Narinig niyang sagot nito sa nanginginig na boses. Paano mo ko kakausapin kung hindi mo ko tinitingnan? Hindi ko pwedeng gawin yun. At bakit? Nagtatakang tanong niya habang pinagmamasdan itong pirming na kayuko. Dahil sa suot mo. Doon lang napagtanto ng dalaga ang suot na palda. Otomatikong ipinagdikit niya ang mga hita, dahilan para mawalan ng balanse ang kanyang mga paa. Napasigaw si Maureen ng ubod ng lakas sa takot. Nanlaki naman ng mga mata ni Vergel nang makita ang babaeng mahuhulog. Napapikit ang dalaga nang maramdaman ng pagbagsak. Napakunot noo siya dahil hindi niya maramdaman ang kahit anong sakit. Dahan-dahan siyang nagmulat at kumurap ang mga mata niya nang makita ang isang lalaki. Gwapong lalaki, moreno ang kulay at salo-salo siya ng matitigas na mga braso. Ayos ka lang ba?
Tila napipi si Maureen nang marinig ang mababa at magaan na boses ng binata. Hanggang sa mabitiwan siya nito nang may mahulog na bigkis ng mangga mula sa puno. Saktong tumama iyon sa ulo nito. Aray! Napadapa ang dalaga sa lupa. Napaupo naman si Verhel na hawak-hawak ang bunbunan. Marahang tumindig si Maureen. Napangiwi pa siya nang maramdaman ng pananakit ng kanyang paa. Iika-ika siyang lumapit sa lalaking nakaupo at nakahawak sa ulo. Are you okay? Ano bang pangalan mo? Dahan-dahang ibinaba nito ang kamay nang tingalain siya. Kasabay ng paghangin ay ang pagtama ng kanilang mga mata. Alam mo naman siguro ang pangalan mo, hindi ba? Don't tell me, nagkaroon ka na ng amnesia dahil sa pagkahulog ng mangga sa ulo mo. Sunod-sunod na tanong niya. Natulala si Verhel sa magandang mukha na kanyang nakikita. Nawalan ka nga yata ng alaala. I will call for help. Hahanap din ako ng nakakakilala sa'yo. Sandali. Natigilan naman si Maureen. Verhel ang pangalan ko. Humarap siya sa lalaking marahang tumindig. Suot ang simpleng lumang long sleeve at maong na pantalon na nakapagpaangat ng pagiging makisig at maganda nitong lalaki. Nakita niya ang asiwa sa mukha ng binata dahil sa matagal na pagkakatitig niya rito. Kaya lakas loob siyang nagsalita. Mabuti naman at hindi ka nagka-amnesia. Umiwas siya ng tingin nang makaramdam ng kaba. Napatingin si Verhel sa tiklis ng mangga. Pinulot niya iyon bago inabot sa babae. Gusto mo pa ba? Sinalubong ni Maureen ang alangang mga mata ng estranghero. Hindi niya na napigilang humiti. Napagtanto niyang nakatitig lang ito sa kanya, kaya siya napaseryoso. Ayos na yan, salamat. Paika-ika ang dalaga nang abutin iyon bago humakbang. Napatingin naman ng lalaki sa kanyang paa. Napilayan ka ba? Hindi ko alam. Maingat na kinuha muli nito ang bitbit niyang tiklis ng berding-berding mangga. Tingnan natin yung paa mo. Marahan siya nitong iginiyang umupo sa pahingahan nila sa ilalim ng puno. Bumaba si Verhel sa walang sa pinapaan ng babae. Maputi yun at halatang alagang-alaga. Tumingala siya sandali. Pwede ko bang hawakan? Matagal bago nakasagot si Maureen. Titingnan ko lang kung may pilay ka. Maliit ang tangong nagawa niya. Nang tumungo ang lalaki, doon niya ito pinagmasdan. Maureen, apo! Maingat na binitiwan ni Verhel ang paa ng babae nang marinig ang boses ni Don Antonio. May kabanyang tiningala ito. Nang makalapit ang mga boses na yun, tumayo siya sa isang tabi. Kanina ka pa namin hinahanap. Tila nakahinga ang matanda nang makita ang apo. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Don Antonio nang sandaling yakapin ng dalaga. Hinagod pa ito ng tingin. Anong ginawa mo sa kanya, Verhel? Akusa agad ni Simon sa binatang magsasaka. Napatingin ang lahat kay Verhel. Akma pa lang siyang magpapaliwanag nang sumagot ang tinutukoy na apo ng kanilang amo. Niligtas niya ako. Dahan-dahang tumayo si Maureen bago seryosong pinakatitigan si Simon. Wala siyang ginawang masama sa akin. Ang totoo, tinulungan niya ako. Natahimik naman ito. Maraming salamat, Verhel. Magiliw ang mukha ni Antonio nang makipagkamay sa binata. Kung may nangyari sa apo ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Tumango lang siya. Sabihin mo, Verhel, kung hindi mo ako sinambot, malamang bali-bali na ang mga buto ko. Bakit ba hindi ka nagsasalita dyan? Tanong pa sa kanya ng apo nito. Sinambot ka niya? Ulit ni Don nang bumaling sa dalaga. Opo, Lolo. Gusto ko sanang kumuha ng mangga. Ang kaso, dumulas ang paa ko. Hindi ako nasaktan sa pagkahulog dahil sinalo niya ako. Sinulyapan niya si Verhel. Salamat ulit, Verhel. Ulit ng matanda. Walang anuman ho, Don Antonio. Kahit ho sino gagawin ang ginawa ko. Don Antonio, singit ni Simon. Magsisimula na po ang party. Kailangan na nating makabalik sa mansyon. Sinulyapan ni Antonio ang apo. Halika na, Maureen. Yes, Lolo. Humakbang na ang dalaga pero napangiwi siya sa sakit ng paa niya. Buhati ng apo ko. Ako na ho. Patiunan ni Simon na natigilan din ng magsalita ang dalaga.
Si Verhel na lang ang bubuhat sa akin. Napatingin ang binatang magsasaka sa apo ng matanda. Ayos lang ba? Tanong pa nito. Sige na, Verhel. Pagbibigay permiso ng amo. Lumapit siya sa apo nito at tumalikod. Walang arteng sumakay si Maureen sa malapad na likod ng binata. Maingat itong tumindig habang alalay ang kanyang mga binti. Tara na po, Lolo. Anya, nasulya pa ni Verhel ang nakasimangot na si Simon bago giniya ang matandang amo. Pakiakyat mo siya sa itaas. Utos ni Don Antonio kay Verhel nang makarating sila sa mansyon at makababa ng sasakyan. Oho, tiningnan niya ang apo nitong hinihintay siya. Sandaling nanlambot ang kanyang binti nang patalon itong sumampa sa likod niya. I'm sorry, Verhel. Mabigat ba ako? Tanong nito nang silipin ang mukha niya. Papasok sila sa loob ng bahay. Mabigat pa ho kayo sa sako ng kamote, senyorita. Anong sabi mo? Halo ang hiya at gulat ni Maureen sa naging sagot nito. Ngumiti lang ang binata. Binuksan ni Verhel ang pinto ng kanyang silid. Nang makapasok, marahan siya nitong ibinaba sa kama. Siguradong napilayan ka. Napataas ng maliit ang balikat niya nang bumaba ito sa kanyang paanan. Nang magtaas ang binata ng tingin, rinig niya ang pintig ng puso. Dadalhan kita ng dahon ng sambong para sa paa mo bukas. Nagkatitigan silang dalawa hanggang sa iniwas ni Maureen ang kanyang mga mata. Ayos lang. Tumindig naman ito. Magpahinga na ho kayo. Tumalikod na ang binata. Salamat, Verhel. Natigilan naman ito. Ako nga pala si Maureen. Isang katok ang narinig nila bago sumilip si Manang Rosita. Senyorita! Verhel? Dagdag ng kasambahay nang makita ang binata. Hinatid ko lang ho siya. Paliwanag nito't lumabas na rin. Senyorita, ipinapatanong ho ni Don Antonio kung bababa pa kayo para sa party ninyo. Tanong ni Rosita. Hindi na po, Manang, pakisabi po. Gusto ko nang magpahinga. Sige ho, senyorita. Nang maisarado ng kasambahay ang pinto, dahan-dahang napahiga si Maureen sa kama. Pigil ang ngiti niya nang maalala ang binatang nagligtas sa kanya. Nakita mo ba yung apo ni Don Antonio, Verhel? Hindi siya lumabas sa kasiyahan kagabi. Marami pa naman ang sabik siyang makita. Dugtong ni Jose, nakasama niyang magtanim ng palay habang pasikat ang araw. Ang sabi kasi ng mga nakakita sa kanya, malaanghel daw ang itsura ni senyorita. Natigilan siya sa ginagawa niya. Naalala ang maliit at maamong mukha ng dalaga. Sayang, hindi natin siya nakita. Malay mo, magustuhan niya ang isa sa atin. Binangga pa siya sa balikat ng nakangiting kaibigan. Paano magkakagusto sa atin ang tulad ng apo ni Don Antonio? Seryosong tanong naman niya. Bakit hindi? Jose, nakita mo ba kung anong pagkakaiba ng buhay natin sa kanila? Luma na yung paniniwala mo. Kahit sinong babaeng mayaman ang makakita sa tulad mo, Verhel, siguradong mapapaibig mo. Alam mo kung bakit? Hindi ka lang gwapo. Mabuti ka ring tao. Nakangiting dugtong pa ng kaibigan. Sige ka, Jose. Maniniwala na ako sa'yo. Sagot naman niya. Heto ang ekta-ektaryang taniman natin. Katabi ni Maureen sa pagtanaw sa bukid ang kanyang lolo. Kasama nila ang ilang gwardya at tauhan nito. Naroon na sa palayan ng mga nagtatanim na magsasaka. Kumurap ang mata niya nang mahagip ng tingin si Verhel. Napangiti siya nang makitang nakikipagtawanan ito sa kasama. Habang nasisikatan ito ng araw, mas nakikita niya ang kaibahan nito sa mga lalaking nakita niya sa Maynila. Verhel? Napalingon naman ng binata sa boses na yun. Natigilan siya nang makita ang matandang amo. Ganoon na rin ang apo nitong pinanonood sila mula sa patag. Agad na bumati sa kanya ang kaibigan. Yun ba ang apo ni Don Antonio? Halika, lumapit tayo. Ngayon pa lang ako makakakita ng anghel sa lupa. Basta na lang siyang hinila ng sabik na si Jose. Magandang umaga ho, Don Antonio. Magalang na bati ng binatang magsasaka nang makalapit bago siya sinulyapan. Senyorita, dagdag pa nito. Ngumiti ng tipid si Maureen ng tumango. Nagbaling ang matanda sa apo. Nagkita na kayo ni Verhel pero hindi ko pa siya naipapakilala sa iyo, apo.
Nagtatanong naman ang anyo ni Jose sa narinig kay Don Antonio. Makahulugan ng ngiti nito nang sulyapan ng kaibigan. Siya ang pinakamahusay kong magsasaka. Maaasahan siya sa lahat ng gawain dito sa bukid. Tama po si Don Antonio, senyorita. Kabisado po lahat ni Vergel ang lahat ng nandito sa bukid, kahit na pang mga hayop. Pagmamalaki pa ni Jose sa kaibigan. Kaya kapag ikaw nang namahala rito, kailangan mo siya, apo. Pahayag ni Don Antonio. Nagkatitigan ng dalawa. Opo, lolo. Gusto mo bang maging pamilyar sa paligid? Tanong pa ng matanda. Sasamahan ko po siya, Don Antonio. Napatingin sila sa nagpresentang si Simon. Ako na huwang sasama kay Senyorita Maureen. Dagdag pa nito. Napayuko naman si Vergel. Paano mo sasamahan si Senyorita? Wala ka namang alam dito sa bukid, Simon. Mga papel kaya ang lagi mong hawak. Singit naman ni Jose. Isang masamang tingin ang ibinigay ni Simon sa tauhan ng bukid. Akmang lalapit pa ito nang magtago si Jose sa likod ni Vergel. Nagkatinginan ang dalawang binata. Oo nga naman. At may kailangan tayong puntahan, Simon. Sang-ayon ni Don Antonio. Lolo, kaya ko naman po mag-isa, ako na lang po. Desisyon ni Maureen. Paika-ika ang lakad ng dalaga sa gilid ng taniman. Pamilyar naman siya sa mga gawain sa bukid dahil nagtapos siya sa kursong agriculture. Natigilan siya sa paghakbang nang matanaw ang palapit na si Vergel. Hindi niya alam kung saan niya ibabaling ang katawan niya. Kamusta na po ang paa ninyo, senyorita? Tanong nito nang makalapit. Maayos na. Nasulyapan niya ang hawak nitong dahon. Katulad ng sinabi ko, nanguha ko ng dahon ng sambong. Mas magiging mabuti ito sa tuluyang paggaling ng paa ninyo. Salamat. Naghinang ang mata nilang dalawa at aaminin ni Maureen na iba ang hatid na presensya ng binata sa kanya. Tapos na. Tumindig si Vergel nang maidikit ang dahon sa kanang paa ng dalagang amo. Naroon sila sa ilalim ng puno ng mangga. Salamat, Vergel. Wala akong anuman, senyorita. Nabanggit ni Manang Rosita na nagdala ka ng mangga at iba pang prutas sa mansyon para sa akin. Salamat. Ginawa ko ho yun para hindi na kayo maglakas loob na umakyat ng puno. Sagot ng binata. Napangiti naman si Maureen. Ganoon pa man, rinig niya ang malasakit sa sinabi nito. Kung may gusto ho kayong malaman tungkol sa bukid, magtanong lang po kayo. Nilinga siya ng apo ng amo. Ilang taon ka nang magsasaka? 10 taon ho ako nung matutong magtrabaho sa bukid kasama si tatay. Noong nawala siya, ako nang nagpatuloy ng trabaho niya rito. May 17 taon na rin ho ang nakalipas. Mukhang kakailanganin nga kita sa bukid. Maaasahan niyo ho ako. Otomatikong inilahad ni Vergel ang kamay para alalayan ng dalagang amo nang makita ang marahan na pagtindig nito. Gusto ko sanang bisitahin ang mga alagang hayop. Lumakad na si Maureen pero ramdam niyang nanatiling nasa likuran na binata. Nilingon niya ito. Hindi mo ba ako sasamahan? Sige ho. Walang pagdadalawang isip na tugon nito. Napangiti siya nang ipagpatuloy ang paglakad. Madilim na nang ihatid ni Vergel ang dalagang amo sa mansyon. Salamat sa oras mo, Vergel. Pasasalamat ni Maureen nang huminto sa entrada. Wala akong anuman. Marami akong natutunan sa iyo. Nakita kong mahal na mahal mo ang bukid at ang lahat ng narito. Hindi man namin ito pagmamay-ari. Pinahahalagahan namin ang lugar na malaking parte ng buhay ng bawat isa sa amin. Habang pinagmamasdan ng kaharap, napangiti si Maureen. Sa maghapon niyang kasama si Vergel ay magalang at maingat siya nitong inalalayan. Doon mas lalo siyang humanga sa binatang magsasaka. Mas higit na maganda ang nasa loob nito. Pansin niyang kasundo nito ang lahat ng mga tauhan sa bukid. Kahit na pangangalagang hayop, kilalang kilala ito. Hindi niya nga naramdaman ng pagod sa maghapon kasama ang binata. Pumasok na ho kayo, senyorita. Tumalikod na siya pero muling marahang humarap. Good night, Vergel. Nakangiti lang na tumango ang binata. Ginabi ka na, senyorita. Naroon si Simon. Nakasalubong ni Maureen sa sala. Maliit lang siyang tumango. Hindi niya alam ang dahilan
kung bakit sa lahat ng tao sa loob at sa labas ng mansyon, kay Simon lang mabigat ang loob niya. Halata namang nagiging malapit kay ni Vergel. Napahinto siya sa paghakbang sa hagdan. Dahan-dahan siyang lumingon dito na may maliit na kunot noo. Hindi niya gusto ang tono ng kanang kamay ng kanyang lolo. Tingin ko hindi mo na dapat pang himasukan ng bagay na yun, Simon. Hindi ba pangit tignan? Nag-arko ang kanyang kilay. Isa lang siyang magsasaka. Hindi ba mas pangit tignan ang ginagawa mo? Pagbabalik niya, na ikinaigting ng mga panga nito. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Hinahamak mo sila, samantalang ikaw itong walang ipagmalaki. Naikuyom ni Simon ang kamao nang sundan ng tingin ng apo ng amo na umakyat ng hagdan. Kamusta ang pamamasyal kasama si Senyorita? Kasabay maglakad ni Vergel si Jose patungo sa bukid, hindi pa man sumisikat ang araw. Ikaw, Vergel, ha? Masyado kang malihim. Baka sa susunod ang malalaman namin, nobya mo na si Senyorita Maureen. Sinasamahan ko lang siya dahil parte yun ng trabaho. Paano kung tipo ka ni Senyorita? Aba, kitang-kita naman ang lamang mo doon sa mayabang na si Simon. Dagdag pa ng kaibigan. Napahinto siya. Hinawakan siya nito sa balikat bago pilit hinarap. May plano ka bang ligawan si Senyorita? Inaalala niyang magandang mukha ng dalaga na sadyang kaibig-ibig. Hindi lang sa panlabas na anyo, kung hindi na rin pati sa ugali. Vergel, namumula ka. Iniwas niya ang muka na pilit na hinahawakan ng nakangiting kaibigan. Hanggang sa magkapanunod silang napalinga nang marinig ang ugong ng sasakyan. Teka, hindi ba galing sa mansyon ng kotse na yun? Tanong ni Jose. Nanatili naman siyang nakatingin sa palapit na sasakyan. Agad siyang lumapit nang makitang bababa si Maureen. Natigilan ng dalaga nang abutin ni Vergel ang basket na dala-dala niya. Inilahad pa nito ang kamay para alalayan siyang bumaba ng sasakyan. Maliit ang naging ngiti niya nang ilagay doon ng palad. Senyorita, bakit po naparito kayo sa taniman ng ganito kaaga? Usisa ni Jose. Asiwa siya dahil nakatingin lamang ang binatang magsasaka sa kanya. Tila hinihintay ang kanyang magiging sagot. Nagdala ko ng almusal. Tugon niya. Napangiti si Jose. Para po ba kay Vergel? Nanunukso nitong tanong. Nagkatinginan silang dalawa bago nito mahinang sinuway ang kaibigan. Tumigil ka nga. Para sa inyong lahat, nahihiyang sabi ni Maureen. Isusunod ni Manang Rosita yung para sa iba pang magsasaka mamaya. Dagdag pa niya. Ibig sabihin, inuna niyo lang pong dalhin ang para sa kaibigan ko? Inakbayan pa nito si Vergel na nagbanta ng tingin. Salamat ho, Senyorita. Pero sana hindi na kayo nagabalang gumising ng maaga. Sambit ng binata. Ayos lang, gusto ko rin sanang tumulong sa pagtatanim ng gulay. Titingnan ko rin ang mga tanim na palay para mas maging pamilyar ako sa trabaho rito sa bukid. Kailangan kong alamin kung anong kailangan ng mga pananim. Ayos na ba ang paan ninyo? Tanong nito. Oo, nakabuti ang paglagay mo ng dahon ng sambong. Sagot ni Maureen. Muling sumingit ang nakangiting si Jose. Huwag kayong mag-alala, Senyorita. Siguradong hindi kayo pababayaan ni Vergel. Sa pagbangga nito sa kaibigan, muntik na itong mapangudngod sa dalagang amo. Hinawakan lang ito ng binata sa magkabilang braso para alalayan. Tiningala naman ito ni Maureen. Halina ho kayo, Senyorita. Wika nito bago itinuro ang daan. Ingat, Senyorita. Alalay ito sa kamay ni Vergel habang walang arting naglalakad sa maputik na taniman. Dito ho tayo maglalagay ng binhi. Pinanood ito ni Maureen magtanim. Nakikita niya ang husay at pagkasanay nito sa trabahong bukid. Lumingon ito na kanyang ikinagulat. May kailangan kayong itanong? Ilang kilo ng binhi ang kailangan sa kada ektarya? Huminto ito nang tumanaw sa palayan. Sa direktang pagtatanim, kailangan ng 20 to 40 kilo, Senyorita. Vergel, seryosong awat niya. Dahan-dahan itong bumaling sa kanya. Huwag mo na nga akong tawaging Senyorita. Kumisap ang mga mata nito. Just call me Maureen, please. Marahan itong tumango. Kung yun ho ang gusto nyo. Napikit sandali ang dalaga.
Huwag ka na ring magho. Hindi naman si Lolo ang kausap mo. Napangiti si Vergel. Pasensya ka na, Maureen. Tila bahagyang tumalo naman ang puso niya sa narinig. Nagtuon ang binata sa pagtatanim. Gusto mo bang subukan? Nakangiti siyang tumango. Inabot nito ang kamay niya. Nang dumupilas ang kanyang paa at sa akmang pagkahulog, nasambot siya ni Vergel. Tensyonadong nagtagpo ang kanilang mga mata. At habang nakatitig si Maureen sa kaharap, alam niyang unti-unting nahuhulog ang puso niya para sa binatang magsasaka. Talagang bagay na bagay kayo. Tila isang masugid na tagahanga ng isang tambalan si Jose na nakangiting pinagmamasdan ng dalawa. Maingat siyang binitiwan ni Vergel. Hindi nila nagawang salubungin ang tingin ng isa't isa. Magtrabaho na tayo. Saad ng binata. Tumango na lang siya. Ngiti-ngiti naman si Jose na pinagmamasdan ng mga ito. Bahagyang nilingon ni Maureen ang kasunod na si Jose. Sadyang hindi ito sumabay sa kanila. Pero bago niya alangang binalingan si Vergel, naglalakad na sila sa patag matapos ang pagtatanim. Pagkatapos ng nangyari kanina, ramdam nila ang pagkailang sa isa't isa. Napagod ka ba? Tanong ng binata sa kanya. Napipilitan siyang salubungin ang seryosong tingin nito. Medyo nanibago lang, ikaw. Sanay na ako sa ganitong trabaho. Araw-araw, parte to ng buhay ko. Sagot niya habang may ngiti. Dito tayo. Nagpatiuna ang dalagang amo na magtungo sa isang kubo. Dito ko ipinadala ang almusal para makakain tayo. Dagdag ni Maureen. Lumapit sa kanila ang ilang magsasaka. Salamat po, senyorita. Isa-isang wika ng mga ito. Wala hong anuman, kumain lang kayo. Nakangiti niyang sagot. Napatingin siya kay Vergel na inaabutan siya ng pagkain. Heto ang para sa'yo. Pigil naman ang ngiti niya. Senyorita Maureen. Napatingin silang lahat kay Simon na seryoso ang anyo. Isang matalim na tingin pa ang itinapon nito kay Vergel. Pinatatawag ka ng lolo mo. Sinulyapan niya si Vergel. Mauna na ako. Nagpaalam ang dalaga sa mga magsasaka. Bago sumama sa kanang kamay ng kanyang lolo, nilingon pa ni Simon si Vergel nang alalayan ng apo ni Don Antonio. Talagang kahit kailan, panira ang Simon na yun. Bulong ni Jose sa kaibigan. Nasundan na lang ng tingin ng binata ang dalawa. Umaga pa lang, nasa bukid na si Maureen. Wala siyang naabutan doon, kaya may hinahanap ang kanyang mga mata. Nasaan kaya? Nagulat siya nang sa pagharap, si Jose ang makita. Pasensya na po, senyorita. May hinahanap po ba kayo? Nakangiti nitong tanong. Hindi naman siya makasagot. Si Vergel po ba? Hindi no. Nagmamadaling tumalikod ang dalaga. Nasa bayan po si Vergel. Sige, mauna na ako. Nagsimula na siyang maglakad. Marami pong nagkakagusto sa kaibigan ko ngayon. Lalo na yung mga babae sa bayan. Napahinto naman si Maureen. Naku, senyorita. Mahirap na pag napunta si Vergel sa iba. Parinig pa ng kaibigan ng binata. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang inis na bigla niyang naramdaman. Mabilis siyang naglakad at bumalik sa mansyon. Napakunot noo si Vergel nang may matanaw na familiar na farm truck na nakaparada sa harap ng palengke. Maureen? Tanong niya sa sarili. Kagagaling lang niya sa suki nilang mga tindahan para mag-deliver ng mga gulay. Maureen? Seryosong sinalubong ng dalaga ang mga mata ng binatang lumapit. Bakit ka nandito? Humalukip-kip si Maureen. May girlfriend ka na ba rito? Balik tanong niya imbis na sumagot. Ano? Tanong ng nagtatakang binata. May girlfriend ka na ba rito sa bayan? Dahan-dahan at malinaw niyang banggit. Naguguluhang umiling si Vergel. Lumampas ang tingin ng Maureen sa mga tinderang nasa palengke na nakatanaw sa kanila bago niya muling tinignan ng kaharap. Sigurado ka? Tumango naman ito. Okay, simula ngayon may girlfriend ka na. Anong ibig mong sabihin? May girlfriend ka na? Inis na ulit ni Maureen. Sino? Ako. Nagkatitigan sila. Ayaw mo? Diretsong tanong niya. Nanatiling pinagmamasdan siya nang tila na biglang si Vergel. Di wag. Tatalikod na si Maureen nang pigilan ito.
Bumaba ang tingin niya sa palad ng hawak na binata. Marahan siyang hinarap nito. Gusto ko. Kumurap ang mata niya sa mababang tono ni Vergel. Gusto kita, Maureen. Pag-amin pa nito. Kumurba ang ngiti sa kanyang labi. Marahan siyang hinila ng binata bago niyakap. Hindi na itatanggi ni Maureen. Gusto niya rin ito. Lahat ng nanaisin ng isang babae sa isang lalaki ay narito. Kung gaano ito kahinahon at maginoo. Magkahawak ang kamay nilang dalawa nang bumalik sa mansyon. Pero otomatiko ring bumitaw si Maureen nang matanaw na lumabas ang kanyang lolo sa teres. Napatingin sa kanya si Vergel. Alangan ang naging ngiti niya. Si Lolo. Luminga ito kung nasaan ang matanda. Pwede bang sa atin muna kung anong mayroon tayo? Muli siyang binalikan nito ng atensyon. Ako ang magsasabi kay Lolo ng tungkol sa atin. Alam ko, gusto ka rin niya kaya walang magiging problema. Pero sa ngayon, sa atin muna tong dalawa ha? Oo naman. Sandaling yumakap si Maureen sa nobyo. Mas lalo niyang nagugustuhan ito dahil sa napakarami nitong katangi-tanging ugali. Pumasok ka na. Umuwi ka na rin para makapagpahinga. Good night, Vergel. Nakangiti itong tumango. Lolo, hinalikan ng dalaga sa pisngi ang matanda nang makalapit. Kasama mo si Vergel? Opo, galing kami sa bayan. Naglinya ang kanyang noo nang mapansin ito na tila may malalim na iniisip. May problema po ba? Malalim ang hiningang ginawa ni Don Antonio. Kailangan nating mag-usap. Nauna itong pumasok sa loob ng mansyon. Siya naman ay tinanaw pa si Vergel sa malayo bago sumunod. Umupo siya sa silyang nasa sala kaharap ang kanyang lolo. Nawawala si Simon. Paano pong nawawala? Tanong niya habang iba ang kutob sa dibdib. Umalis siya dala-dala ang lahat ng titulo, pati ng mansyon at bukid. Ganoon na rin ang pera natin sa bangko. Hindi niya alam ang unang lalabas sa bibig sa narinig. Samantala, napakunot noo si Vergel dahil nakatumpok sa iisang pwesto ang mga kasamahan niyang magsasaka at mga tauhan ng mansyon kinaumagahan. Dinapuan siya ng kung anong kaba. Anong nangyayari? Singit niya. Vergel, si Simon nawawala. Balita ni Jose sa kanya. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Eto pa, dala-dala raw niya ang lahat ng yaman na mayroon ng Cristobal. Si Maureen, anya, bago mabilis na tumakbo. Hingal na hingal siya nang makarating sa mansyon. Nagkakagulo rin doon. Akma siyang hahakbang nang pigilan siya ni Manang Rosita. Anong ginagawa mo rito, Vergel? Si Maureen ho. Wala rito si Senyorita at Don Antonio. Pinuntahan nilang nakabili ng mansyon at bukid. Kayo, saan kayo pupunta? Takang tanong niya. Lahat kami. Pinaalis ng bagong may-ari. Ninakaw ni Simon ang mga titulo at ipinagbenta sa iba. Dagdag ng kasambahay. Galit niyang naibilog ang kamao. Oo, alam niyang hindi maganda ang pagitan nila ng kababata. Pero hindi niya akalain na aabot ito sa ganitong punto. Nasaan na raw ho si Simon? Ang sabi nakalabas na ng bansa. Napapikit siya sa narinig. Vergel, napalinga siya sa mahinang tawag ni Jose. Kahit madilim na, nasa likod siya ng mansyon. Dahil sa pilitan silang pinaalis ng mga tauhan ng bagong may-ari ng lugar. Walang ingay siyang nilapitan nito. Wala pa ba sila, senyorita? Wala pa. Kanina ko pa nga sila hinihintay. Nag-aalala na ako. Yon ang totoo. Mas nangangamba siya sa kalagayan ng maglolo kaysa sa sitwasyon niya ngayon. Napakawalang ya talaga ni Simon. Hindi lang talaga siya interesado kay senyorita. Interesado rin siya sa yaman nila. Pero dahil tinanggihan siya ni Senyorita Maureen, ninakaw na lang niya ang lahat ng yaman ng Cristobal. Sunod na sabi ng kaibigan. Makasarilit walang utang na loob si Simon. Hinayaan niyang maging miserable ang mga taong tumulong sa kanya. Gigil niyang saad hanggang sa marinig nila ang ugong ng sasakyan. Nandiyan na sila. Anya. Nang makapasok sa mansyon, naupo si Maureen sa sofa na nasa sala. Katabi niya si Emil. Pakasalan mo ko, Maureen. Diretso nitong wika. Natigilan sina Vergel at Jose nang marinig iyon
mula sa pagkakasilip sa pinto. Inaalok niya ng kasal si senyorita. Ulit ng hindi makapaniwalang kaibigan. Verhel, impit na tawag ni Jose nang pumasok ang walang kaabog-abog na binata sa loob ng bahay. Verhel? Gulat pero mahinang wika ni Maureen nang makita ang nobyo. Anong ginagawa mo rito, Verhel? Takang tanong naman ni Don Antonio. Huminga ng malalim ang binata bago pinakatitigan ang estranghero. Hindi mo pwedeng pakasalan si Maureen. Bakit hindi? Nakangisi nitong tanong. Dahil ako ang nobyo niya. Bumaha ang katahimikan. Ako ang pakakasalan niya. Lakas loob na sabi pa ni Verhel. Napuno ng malutong na tawa ni Emil ang buong sala. Sinulyapan naman ni Don Antonio ang apo na nakatitig sa kawalan. Totoo ba yun, apo? Hindi naman magawang sumagot ni Maureen. Tinatanong ka ng lolo mo, mariing sabi ni Emil nang magbaling sa dalaga. Lihim na napatingin siya sa kanyang lolo bago pigil ang luhang nagsalita. Hindi yun totoo. Hirap niyang wika. Awang ang labi ni Verhel. Hindi ko siya nobyo. Dagdag ni Maureen bago sinalubong ang tingin nito. Hindi niya maipaliwanag ang bakas ng sakit na nakita sa anyo ng binata nang sabihin niya iyon. Hindi ko siya pakakasalan. Tumayo ang nakangising si Emil. Narinig mo yung sinabi niya, di ba? Isang suntok ang ibinigay ni Verhel dito. Napasigaw ang napatayong si Maureen. Hinawakan ito ng mga tauhan ni Emil. Palayasin ninyo ang isang kahig isang tuka na yan. Ayokong makita pa siya sa pamamahay ko. Galit nitong utos. Nagpataka ng mga luha ni Maureen nang tingnan si Verhel. Pigil-pigil niya ang sarili na ito ay lapitan. Isang titig lang ng puno ng suklam ang ibinigay nito sa kanya bago ito kinaladkad paalis. Kasunod si Jose. Verhel, mahinang iyak niya. Nang akmang hahakbang, nasulyapan niya ang kanyang lolo. Nang makalabas ang binata, inakbayan ni Emil si Maureen. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Puno lang ng luha ang kanyang mga mata. Walang ibang laman ng dibdib niya, kundi sakit para sa lalaking minamahal. Gising, napabalikwas si Maureen. Napatingin siya sa sarili na basang-basa ng tubig. Pinunasan niya ng kamay ang mukha niya, bago tiningnan ang nakangising kinakasama niyang si Emil. Binato nito kung saan ang hawak na timba. May salpak pa na sigarilyo sa bibig nito. 2 taon matapos silang magsama, hindi siya nito pinakasalan. Hindi naging tao ang naging trato nito sa kanya. Kaya walang araw nagsisisi siya dahil pumayag siyang sumama rito. Aalis na ako. Kinuha nito ang lumang bag. Saan ka pupunta? Dire-diretso itong lumabas ng kwarto. Sinundan niya ito hanggang sa makababa ng hagdan. Sandali, Emil. Huminto ito sa entrada ng mansyon. Darating ang bagong may-ari ng bulok niyong mansyon at walang kwenta niyong bukid. Nagtaka naman ang anyo ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Wala na akong pera, kaya binenta ko na to. Total hindi naman ito mapapakinabangan. Diyan ka na. Sandali. May luha niya itong hinabol. Paano ko? Tanong niya nang maabutan nito sa labas. Saan ako pupunta? Iwinasiwas nito ang kanyang braso. Bahala ka na sa buhay mo. Kung gusto mo, magmakaawa ka sa bagong may-ari. Gawin kang katulong o aso. Ngumisi ito bago umalis. Emil, wala ka talagang kwentang tao. Umiiyak niyang sigaw, pero nakangiting kinawayan lang siya nito. Dahan-dahan siyang napaluhod. Nilinga niya ang luma nilang mansyon. 2 taon lang, naging malayo ng itsura nito noon mula sa makulay at magandang tahanan. Ngayon ay halos nawala na ang pintura ng bahay. Sira na ang mga bubong, matataas ang mga dahon. Napabayaan na ang ganda nito matapos silang magsama. Bagsak ang mga balikat ni Maureen nang pumasok sa bahay. Kinuha niya ang lumang litrato ng kanyang lolo na namayapa na rin. Nang sisihin ang sarili matapos ang nangyari. Saan ako pupunta, lolo? Hinaplos niya ang litrato ng matanda. Isang katok ang narinig niya mula sa pinto. Excuse me? Sa paglingon niya, naroon ang isang babae. Porma lang suot at may dalang briefcase. Pasimple niyang pinunasan ng luha. Kayo ho ba si Maureen Cristobal? Opo.
Kayo po ba ang nakabili ng bahay? Ako ang abogado niya. Narinig nila ang pagdating ng sasakyan. Nandyan na si Sir. Lumabas ito na sinundan naman niya. Isang magarang kotse ang huminto sa tapat ng entrada ng kanilang mansyon at nang bumaba ang isang lalaki roon, kumura pang nag-uulap niyang mga mata. Mr. Verhel de la Costa. Ngumiti ng maliit ang binata nang salubungin ng abogada. Welcome ho sa Cristobal Mansion, sir. Sa pag-alis ng abogada sa harapan, doon nakita ni Verhel ang babaeng 2 taon niyang hindi nakita. Ang babaeng dahilan kung bakit galit lang ang tanging nasa puso niya. Napangisi siya nang makita ang takot sa anyo nito. Para kong nakakita ng multo. Wika niya rito. Sa paghakbang ng binata ay higit-higit nang umatras na si Maureen ng hininga. Pumatak ang nakabiting luha niya habang nakatitig sa lalaking malaki ang kanyang pagkakasala. Pwede ka nang umalis, attorney. Utos nito sa abogada. Yes, sir. Heto po ang titulo. Nakatitig pa rin sa kanya si Verhel nang kunin ng papel. Nagpaalam ang abogado rito at sumakay na sa sasakyan. Doon lang pinagtuunan ng binata ang dokumento. Paanong ikaw ang nakabili ng mansyon? Kahit maraming gustong sabihin si Maureen, iyon ang lumabas sa bibig niya. Hindi mo ba inaasahan na pwede akong makabili ng ganitong bahay? Ibinaba ni Verhel ang hawak bago nagangat ng tingin. Dahilan para magtama ang mata nila ng dating nobyo na nanggigilid ang mga luha. Palibhasa ang tingin mo sa akin. Parang binhi lang ng palay. Hanggang sa lupa lang. Seryosong patutsada pa nito. Nasundan ng tingin ng dalaga ang itinaas nitong titulo. Pero ito ang pruweba na hindi habang buhay. Nasa lupa ang katulad ko. Galit siyang pinakatitigan ng dating nobyo. Pwede rin ako mamunga. Napapikit siya nang ihagis nito sa mukha niya ang titulo na nahulog sa sahig. Ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Walang emosyong dugtong ng binata. Punong-puno ng luhang tiningala ito ng dalaga. Umalis ka na. Mabilis na tumalikod papasok sa loob ng bahay si Maureen kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Napahinga si Verhel nang maiwan sa labas ng mansyon. Kontrol-kontrol niya ang luha habang nanginginig ang laman. Kung dahil ba sa galit o sabik ay hindi niya alam. Natigilan si Maureen sa paglalagay ng mga damit sa bag. Naalala niya si Verhel at parang literal na sinaksak ang kanyang puso. Noong nakatitig siya sa mga mata nito, hindi niya na makita ang dating binata. Iyong maginoo, yung hindi marunong manakit kahit na pasasalita. Ngayon ay para lang siyang maliit na langgam na kaya nitong tapakan anumang oras. Ipinagpatuloy niya ang pag-iimpake. Bitbit niya na ang isang bag nang lumabas ng silid. Napahinto siya sa pagbaba ng hagdan nang makita ang dating kasambahay na si Aling Rosita. Katabi nito ang anak na si Jose. Lumipat ang tingin niya kay Verhel na nasa entrada. Ipinagpatuloy niya ang pagbaba. Iha, pinigilan siya ng dating kasambahay. Saan ka pupunta ngayon? Kung lumuwas si Emil sa Maynila, ako na pong bahala sa sarili ko. Sagot niya pagkatapos ay ngumiti ng maliit sa matanda. Verhel, hayaan mo na siya rito. Bulong ni Jose sa kaibigan na narinig naman niya. Magiging maayos ako. Huwag ka nang umalis. Natuod siya sa narinig. Dahan-dahan niyang nilinga si Verhel na nakahalukip-kip at may seryosong anyo. Kailangan ko ng kasambahay. Napakunot noo si Maureen pagkatapos ay napangiti sa inis. Ipinagpatuloy niya ang paglakad. Talagang kaya mong iwan ang mansyon ng lolo mo? Doon bumigat ang kanyang mga paa. Ngumisi si Verhel. Sa bagay, kung dapat may nakakakilala sa'yo, ako yun. Anong klase ka nga bang tao? Pigil-pigil naman ng dalaga ang emosyon. Hayaan niyo siyang umalis. Wika ni Verhel sa mag-ina. Gigibain natin tong mansyon at papalitan ng bago. Dagdag niya nang pumasok sa loob ng bahay. Verhel, hindi ba sobra naman ang pagtrato mo kay Maureen? Tanong ni Jose nang sumunod sa kaibigan. Tama si Jose. Alam ko, nasaktan ka niya noon pero naging mabuti naman siya sa'yo kahit papaano. Segunda naman ni Aling Rosita. Naging mabuti ho o pinaasa? Tanong niya. O mas mabuting sabihin ginawang katawa-tawa.
Dagdag pa ng binata. Iba-iba ang mga tao. Yun ang napagtanto ko at siguradong maraming katulad niya. Matapos palayasin sa mansyon ng Cristobal, nagsikap siya sa Maynila kung ano-anong pinasok niyang trabaho hanggang sa makapag-abroad siya. Naging tagapitas ng gulay. Na-promote dahil sa sipag at pinalago ang naipon na pera. Kaya pinili mong maging katulad nila? Napatingin siya kay Jose. Maureen, bumalik ka, sambit ni Aling Rosita. Kumurap ang mata ni Vergel, marahan ang pagharap ng dalaga habang hawak ang dalawang bag sa kanyang kamay. Handa kong maging kasambahay mo. Huwag nilang gibain ang mansyon ni Lolo. Itinaas ni Maureen ang muka kaya nagtagpo ang mga mata nila ng dating nobyo na walang kahit anong emosyon sa anyo na nakatingin sa kanya. Nagkabaliktad na ang sitwasyon nila ni Vergel ngayon. Ito na ang maayos ang suot, habang siya, lumang kamiseta at palda. Napatingala si Maureen nang mula sa komportabling pagkakaupo, tumindig ang binata. Kung ganun, simulan mo na ang trabaho. Dalahan mo ko ng pagkain sa kwarto. Dire-diretso itong umakyat sa hagdan. Sige na, Maureen. May niluto na ako sa kusina. Dalhan mo na si Vergel. Lumapit sa kanya si Aling Rosita. Oho. Pinunasan niya ang luha ng kunin nito ang daladala niyang bag. Abot-abot ang tahip ng dibdib niya nang makaakyat at mapatapat sa pinto ng kwarto ni Vergel. Inangat niya ang kamay para kumatok. Pasok. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob. Kulang na lang, mabitiwan niya ang hawak na food tray nang makita ang amo. Nakatapi ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan nito at basang-basa pa ang buhok na tila kagagaling lamang sa banyo. Nanginginig siyang tumalikod. Akmang lalabas na. Pasensya, hindi ko sinabing lumabas ka. Napako ang mga paa ni Maureen sa kinatatayuan niya. Naramdaman na lang niya ang paglapit nito sa kanyang likod. Nakikita ko nagkamali ka ng pinili. Nagsisisi ka ba? Mayabang ang tono ng binata nang tanungin siya. Hindi. Nagtagisa ng mga panga ni Vergel. Humarap ang galit na si Maureen. Kung ano man ang nangyari, hindi ko yun pinagsisisihan. Napapikit siya sa gulat nang tabigin ng binata ang hawak niyang tray. Bumagsak at nabasag ang mga laman nun. Hingal na hingal ang dating nobyo sa galit habang nakikipagtitigan sa kanya. Nagkamali ako ng pagkilala sa'yo. Ganon din ako. Sagot agad ni Maureen. Napakalayo mo na sa lalaking nakilala ko noon. At nagtaka ka pa? Napaatras ang dalaga nang lumapit sa kanya ang puno ng sarkasmo na si Vergel. Sa tingin mo pagkatapos mo kong pagmukaing hangal, magiging mabuti pa rin ako? Napatingin siya sa bubog na malapit na sa paa ni Maureen. Kinabig niya ang bewang nito pero itinulak siya ng dating nobya. Bumakas ang sakit sa anyo nito nang maupo at dumugo ang paa. Maureen? Nag-aalalang dinaluhong siya ni Vergel na hindi alam kung paano siya hahawakan. Hanggang sa magtugma ang kanilang tingin. Kahit masakit ang paa, pilit siyang tumindig. Kinuha ang ilang basag na piraso ng gamit. Napakuyom ang kamao ni Vergel habang pinanonood ang kasambahay na nagliligpit sa ibaba. Mataas ang tahip ng dibdib niya nang maupo sa kama ng tuluyan nitong makalabas ng kwarto. Naku, ayos ka lang ba? Sinalubong si Maureen sa ibaba ng hagdan nang nag-aalalang si Rosita. Nakatuon ang atensyon nito sa nadugo niyang paa. Kinuha ni Jose ang hawak niya at inalalaya naman siya ng ina nitong maupo sa isang silya. Dahil ba yan kay Vergel? Tiningnan niya si Jose. Aksidente ang nangyari. Tugon niya. Ako na ang nanghihingi ng pasensya para kay Vergel, Maureen. Sinulyapan niya ang ina nito. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya sa ibang bansa para maging ganito siya. Naiintindihan ko siya, Manang Rosita. Seryosong putol ni Maureen sa sasabihin ng matanda. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Pero hindi naman tama na saktan ka niya. Hindi rin naman naging maganda ang buhay mo nang piliin mo si Emil. Kung sasabihin mo sa kanya ang totoo, mauunawaan ka niya. Umiling siya bagong umiti ng mapait. Huli na para manghingi ng tawad. Siguradong kahit anong sabihin ko, hindi niya na paniniwalaan. Napuno na ng galit ang puso niya.
at hindi ko na mababago yun. Tumindig siya. Kinuha mula kay Jose ang basag na kasangkapan at paika-ika na naglakad patungo sa kusina. Napatingin si Vergel sa kaibigan at sa ina nito na tila hinihintay siya sa ibaba ng hagdan. Anong problema? Tanong niya sa ginang. Aalis na kami. Malamig na wika nito bago na unang tumalikod. Sinulyapan niyang seryosong si Jose. Aalis na rin ako. Pati ikaw? Pinakatitigan niyang kaibigan na may himig ng tampo. Ang laki ng sugat ni Maureen. Ang sabi niya aksidente ang nangyari. Pero alam kong hindi totoo yun. Hindi na kita maintindihan, Vergel. Humakbang na paalis si Jose. Naging nobya ko siya. Doon napahinto ang kaibigan. Siguro naman ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ako nagkakaganito. Masama ba akong tao kung ibabalik ko lang ang ginawa niya sa akin ni wala pang kalahati? Hindi ko alam, Vergel. Ang alam ko lang ngayon, hindi na ikaw ang dati kong kaibigan. Napabuntong hininga siya nang tuluyang lumabas ng mansyon si Jose. Lolo, naririnig mo ba ako? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko iiwan ng mansyon. Kahit anong mangyari dito lang ako kasama mo. Huminga ng malalim si Vergel habang nakasilip sa pinto ng nakapinid na silid ni Maureen. Hawak-hawak nito ang picture frame ng dating amo. Ang bigat-bigat ng puso niya habang naririnig ang mahinang paghikbi nito. Kahit yata pinuno niya ng puutang puso niya, iba pa rin ang dating doon ng babaeng una at huli niyang minahal. Napalingon si Maureen nang basta bumukas ang kanyang pinto. Vergel, dire-diretso itong pumasok sa loob. Anong ginagawa mo? Hindi niya magawang tumayo mula sa pagkakaupo niya. Basta na lang nitong hinila ang kanyang paa. Doon niya lang napansin ang bitbit nitong medical kit. Umupo ito sa ibaba ng kama. Aray, anya, nang walang ingat nitong inalis ang telang nakabalot sa kanyang paa. Bitiwan mo ko. Ulit niya nang akmang iiwas ang binti. Hindi nuti iyon binitiwan bago siya tiningala. Kapag hindi ito gumaling, wala akong aasahan sa mga gawaing bahay. Muli nitong tinuon ng atensyon sa nasugatan niyang paa. Pinanood niya nang lagyan ito ng gamot at balutan ng benda. Naalala niya ang una nilang pagkikita. Kung paano nito ginamot ang paa niya noon. Yun ang sandaling ipinapaalala nun sa kanya. Naputo lang pagbabalik tanaw ni Maureen nang basta bitiwan ni Vergel ang paa niya bago tumindig. Huwag kang matutulog. Buksan mo ang gate pagbalik ko. Tumangulang siya rito. Napahinga si Maureen nang magsarado ang pinto. Tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Hi! May umupong babae sa tabi ni Vergel. Huminto siya sa pagtungga ng alak. Dumantay ito sa balikat niya kaya naiinis siyang lumayo. Bakit? Ayaw mo? Pinagkatitigan niyang babaeng posturang-postura at hindi nakakapagtaka na wala siyang maramdaman na kahit na ano. Katulad ng mga babaeng nakilala niya sa loob ng 2 taon. Walang kahit na anong dating sa kanyang puso. Sumama ka sa akin. Hinawakan niya ito sa braso. Sure. Payag agad ang babae. Palakad-lakad si Maureen sa labas ng bahay. Hawak-hawak ang magkabilang braso. Ramdam niya ang lamig. Madaling araw na pero wala pa rin ang amo. Hanggang sa may bumusina. Iika-ika siyang lumapit sa gate para iyon ay buksan. Nawala ang aliwalas ng mukha niya nang makita sa bintana ang isang babae na sakay ng lumampas na kotse. Natulala siya bago hawakan ng mahigpit ang gate. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tumanaw siya sa entrada ng bahay. Naroon ang binatang amo. Isarado mo na yung gate. Nagmamadali naman siyang tumalima. Mabagal ang hakbang niya hanggang pinagmamasdan ng amo at ang babaeng kaakbay nito paakyat ng hagdanan. Nang makapasok si Vergel at ang kasama sa loob ng kwarto, akma siya nito nga halikan pero maagap niya iyong pinigilan. Why? Matulog ka na lang. Ano? Binayaran mo ko para matulog? Dagdag nito habang hindi makapaniwala ang itsura. Oo, inalis ni Vergel ang ilang botones ng suot na polo bago pabagsak na umupo sa sofa. You're crazy. Narinig niyang sambit ng babae sa kama. Tama ka, baliw nga ako.
Seryoso niyang sang-ayon at sa pagpikit ay ang mukha lang ng dating nobya ang naaalala. Tiningala ni Maureen ang amo at ang babaeng pababa ng hagdan kinaumagahan. Magkaakbay pa rin ang mga ito. Pilit siyang pumurmal. Salamat kagabi, Verhel. Napairap siya at iniwasang tignan ng babaeng humalik sa pisngi ng binata. Next time ulit, sagot naman ni Verhel bago sinulyapan ng kasambahay na tuwid lang ang tingin. Ihatid mo siya sa labas, utos niya. Tumangulang si Maureen bago tiningnan ng babae. Dito po tayo. Itinuro niya ang daan palabas bago na unang maglakad. Bumaba ang tingin ni Verhel sa paan ng kasambahay. Paika-ika pa rin ito at nanatili ang nakasuot na benda. Kamusta ang paa mo? Lumingon naman ng babae dito. Maayos na, sagot ng dating nobya. Hindi ikaw. Nakakunot noo siya nitong nilinga. Ngumisi si Verhel bago itinuon ng atensyon sa katabi nitong babae. Kamusta na ang paa mo, Rachel? Napayuko naman ang napahiyang si Maureen. Walang nangyari sa paa ko at hindi Rachel ang pangalan ko. Naglaho ang ngisi ni Verhel sa sagot ng babae mula sa bar. Tiningnan nito mula ulo hanggang paa si Maureen. Mukhang may something kayo ng maid mo. Bakit hindi mo yun ayusin? Kaysa magsayang ka ng pera para lang magdala ng babae dito sa bahay mo. Diyan ka na nga. Dagdag nito at umalis na. Nakakabinging katahimikan ang namayani sa buong bahay. Hindi magawang tingnan ni Verhel ang dating nobya hanggang sa nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Halika, sumunod ka sa akin. Nagpatiuna siyang lumabas ng bahay. Pinanood naman ni Maureen si Verhel. Muli siya nitong nilingon. Halika na. Nandyan na. Napipilitan siyang sumunod dito. Pareho silang huminto sa paglalakad nang mapatapat sa malawak na taniman. Anong nangyari? Bakit ito napabayaan? Nilinga ni Verhel si Maureen. Kita niya ang lungkot sa anyo ng dalaga habang nakatanaw sa dating berdeng-berdeng bukid na ngayon ay natuyo na. Nawala ng sapat na pondo ang bukid. Ganoon na rin ang mga magsasaka. Kung hindi bumabagyo, sobra-sobra naman ang pagkatuyo ng lupa sa tuwing nagbabago ang klima. Sinubukan din gawin na lang itong construction ng isang bahay. Pero hindi rin natuloy nang maubos ang pera. Akala ko ba magaling ang napangasawa mo? Napatingin si Maureen sa sarkastikong si Verhel. Ngumisi ito. Nakapamulsang naglakad-lakad pa. Dapat nung pinili mo siya, may mas napatunayan siya sa'yo. Dapat. Mas pinangalagaan niya kung anong mas mahalaga sa'yo. Patuloy ng binata. Hindi makasagot si Maureen kahit napakarami niyang gustong sabihin. Gusto niyang umiyak at ikwento ang hirap na pinagdaanan niya kasama ang lalaking kanyang pinili. Pero siguradong magiging kaawa-awa lang siya sa mata ng lalaking ipinagpalit niya sa iba. Sandaling yumuko si Verhel. Hinawakan ng tuyong-tuyong lupa. Lumipad ang tingin niya sa malayo. Ramdam niya ang lungkot ng lugar kung saan siya noon nagsasaka. Napakaraming alaala ang narito na parang naglaho na rin kasama ng lupa. Isang marahas na paghingang pinakawalan niya bago pinunasan ng butil ng luha. Nilinga niya si Maureen pero wala na ito sa likuran niya. Nagpalinga-linga siya bago natanaw ito sa pamilyar na dako. Tiningala ni Maureen ang puno ng mangga. Matayog pa rin itong nakatindig. Huwag ka sanang matulad sa bukid. Kausap niya rito. Sa lahat ng maiiwan ito pa. Napalingon siya. Naroon ang nakatayong si Verhel. Anong ginagawa mo rito? Sinalubong nito ang kanyang tingin. Nabili ko ang buong lugar na to. Kaya kahit saan pwede akong pumunta. Kahit sa harap mo. Napasinghap siya ng kabigi ni Verhel ang kanyang bewang. Kapiraso lang ang espasyo sa kanilang muka at hindi siya makahinga dahil doon. Hinabol-habol nito ang galaw ng mga mata niya. Lahat ng nakikita mong lupa ay sa akin. Ang kinatatayuan mo, ang mansyon, lahat na mabibili ko na. Kahit ikaw. Mas inilapit nito ang muka sa kanya. Hindi mo ko mabibili. Talaga? Nakangising binitiwan siya ni Verhel. Ikaw? Hindi nabibili? Anong nangyari nun? Hindi ka ba binili ng naging asawa mo? O pumayag kang magpakasal sa kanya dahil gusto mo rin siya? Hindi ako Kusang natigilan ng naiiyak na si Maureen
nang matitigan ng suklam na si Verhel. May magbabago ba kung magpapaliwanag ako? Bakit tingin mo? Maniniwala pa ako sa tulad mo. Kilala ko na mga nakakaangat na katulad mo. Maliit ang tingin nyo sa mga hindi nyo kapantay sa buhay. Para itong galit na soro hanggang sa mapadpad siya sa katawan na puno ng mangga. Mas mababa pa nga sa lupa ang tingin nyo sa amin. Madaling utuin, madaling paglaruan at lukuhin. Hindi totoo yan. Napapikit si Maureen nang makita ang nakabilog na kamao ni Verhel. Sa pagmulat, nakita niyang nakasuntok iyon sa puno ng mangga. May luha niyang sinalubong ang mga mata nito. Patawarin mo ko, Verhel. Dahan-dahan itong umiling at tumatras. Hindi na ako maniniwala sa iyo ulit, Maureen. Sa kauna-unahang beses pagkatapos ng 2 taon, narinig niyang muli siya nitong tawagin sa kanyang pangalan. Pero hindi na sa paraan na katulad ng dati. Puno na iyon ng puot na hindi niya maipaliwanag ang bigat at lalim. Tuluyan na itong umalis. Siya ay napaupo habang tumutulo ang mga luha. Kung alam lang ni Verhel ang pagsisisi at pagmamahal niya para dito. Gabi na, nang makabalik si Maureen sa mansyon. Mabagal ang hakbang niya, pero bumilis nang marinig ang ingay sa sala. Natigilan siya na makapasok sa loob. Naroon ang isang babae, bagong babae. Sexy ang suot-suot at nakadikwatro. Napatingin siya kay Verhel na galing sa kusina at may daladalang baso ng alak. Verhel, come here. Tabihan mo ko. Otomatikong pumulupot na parang isang ahas ang estranghera. Kinuha rin ito mula kay Verhel ang baso ng alak. I had to follow you here because I don't think I can't lose someone like you. Maarte nitong sabi. Iniwasan ni Maureen na tingnan ang pagyakap ng babae sa kanyang amo. Sino ba siya? Narinig niya pa nitong tanong. Binalikan niya ito ng atensyon habang walang emosyon ng anyo. Nakataas ang kilay nito sa kanya. A maid or slave? Napangiti siya sa inis. Kasambahay ho, pagtatama niya rito. I'm Veronica by the way. Pagpapakilala naman ito sa kanya. Bahagya lang siyang tumango bago tumalikod. Ikuha mo kami ng yelo. Napahinga siya sa inis nang marinig ang utos ni Verhel. You heard him right? Untag naman ng babae. Nagtitimpi siyang nagtungo sa kusina. You should replace your maid. Patuloy ng kasama nitong babae. Manang Rosita, nagulat pa si Maureen nang makita ang kasambahay na nagluluto. Sa ganitong oras ay nakauwi na dapat ito. Nag-request yung babaeng bisita ni Verhel ng lutong Pinoy. Akala mo naman, Amerikanang-Amerikana kung mag-inarte. Wala pa naman 1 taon na malagi sa Amerika. Ako na po dyan. Kinuha niya ang tasa ng sabaw. Inilagay yun sa tray kasama ng yelo. Mabuti na lang nung dumating yan, nasa bukid kayong dalawa. Aba, kahit si Jose, inutusang mamili ng alak. Nahihiya na nga itong si Verhel sa aming mag-ina. Kwento pa ni Manang Rosita sa kanya. Sino po ba siya? Ewan ko ba, babae raw ni Verhel sa Amerika. Sa ibang dako niya itinuon ng tingin. Ilan ba ang babae niya? Mabigat niyang tanong sa sarili. May sinasabi ka ba, Maureen? Otomatiko siyang napatingin sa matanda. Wala po, dalhin ko lang to. O sige. Bit-bit niya ang tray nang lumabas ng kusina. Naabutan niya ang dalawa na halos walang espasyo sa isa't isa. Nandito na ho yung yelo at ang sabaw. Sabi niya nang yumuko sa mesa. Dahan-dahan niya iyong ipapatong nang mabangga ang kamay ng babae. Napasigaw ito nang matapon sa pareho nilang kamay ang mainit na sabaw. Maureen! Bulalas ni Verhel nang tumayo. Sa kanya ito otomatikong lumapit bago hinawakan siya sa kamay. Ayos ka lang? Napaso ka ba? Napatingin siya rito. Halika. Teka nga. Galit na pinigilan ito ng babae sa braso. Hello? Napaso rin kaya ako? Inis nitong dugtong. Nagkatinginan sina Verhel at Maureen. Ayos lang ako. Si Maureen na ang kusang bumitaw sa amo. Pasensya na po kayo, ma'am. Next time, don't be stupid. Halika na, Veronica. Awat ni Verhel bago nagpatiunang maglakad. Binangga pa siya ng babae sa balikat na ikinabugan niya ng hangin.
Sinimulan niyang punasan ang natapon sa sahig. Napatingin siya sa dalawa nang muling bumalik ang mga ito sa sala. Nagtama pa sandali ang mata nila ni Vergel at hindi niya alam kung tama bang nakita niya sa mga mata nitong awa. "Let's go! Akit na tayo sa kwarto." Umabrisyete si Veronica sa binata bago iginiya itong umakyat ng hagdan. Napatingin si Maureen sa sarili. Awang-awa siya sa kanyang sitwasyon. Ganoon na rin sa kanyang puso. Hindi lang galit mula sa lalaking mahalang tinatanggap niya. Ganoon na rin ang ipinapakita nitong walang katiting na pakialam sa nararamdaman niya sa pagdadala nito ng iba't ibang babae. "Maureen!" Tinulungan siya sa pagliligpit ni Manang Rosita na sakbit na ang bag. "Ayos ka lang ba?" Natigilan siya at may luhang sinalubong ang tingin nito. "Hindi ko po alam kung anong nagawa ko para parusahan ako ng ganito ng langit." Naawa naman agad ang anyo ng matanda sa kanya. Niloko si Lolo nang pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Pumatak ang luha ng dalaga. Namatay siya na kaisa-isa kong pamilya. Nakasama ko ang isang walang kwentang lalaki. At ngayon, kailangan kong tiisin ang lahat para sa tahanan na hindi ko kayang iwan. Napayuko ang umiiyak na si Maureen. Nilapitan siya ng naiiyak na matanda. "May dahilan ng langit kung bakit niya ibinigay sa iyo ang pagsubok na ito. Magpakatatag ka lang, Maureen." Niyakap siya nito. Samantala, agad na pinunasan ni Vergel ang luha habang nasa huling baitang ng hagdan. Durog na durog siya habang naririnig ang pinagdaanan ng babaeng gusto niyang ingatan at alagaan. Labag sa loob niya ang patuloy na pagpapahirap dito, pero hindi niya alam kung paano magpatawad, kung paano magsimula ng hindi naaalala ang noon ay harapang pagtanggi nito sa kanya. Hawak-hawak ng nakangibit na si Maureen ang kamay na may malaking paso. Naroon siya sa kusina. Nakauwi na ang mag-ina matapos siyang tulungan sa pagliligpit. Nagulat siya nang may biglang humawak sa kanyang braso. "Vergel?" Mahinang anya. Dinala siya nito sa lababo. Naiatras ang kamay nang itapat nito iyon sa gripo. "Sandali lang to," sagot ni Vergel na hindi sinasalubong ang kanyang mata. "Kanina mo pa dapat to ginawa." Sermon pa nito nang humugot ng malinis na tela at ipatong sa paso niya. Humila ito ng silya bago siya iniupo. Pagkatapos, kumuha ng gamot at umupo sa ibabaw ng kaharap niyang mesa. "Akin na yung kamay mo." Pinanood lang ni Maureen ng maingat na paglalagay nito ng ointment sa kanyang paso. Pailalim na sinulya pa ni Vergel ang kaharap. Nakapikit ang mga mata nito. Bumaba ang tingin niya sa braso ng dating nobya at napakunot noo nang makita ang ilang pasaroon. Sa pagmulat ni Maureen ng mga mata, nakita niya ang nag-aalalang anyo ng binata. Nang mapansin niya kung saan nakatuon ang mata nito, matulin siyang tumayo. "Ayos na ako." Pag-iwas niya dito, natitigan niya ang nagtatakang dating nobyo bago ito nagsalita. "Huwag ka na munang gumalaw dito sa bahay. Doon ka na muna sa kwarto mo." Bumaba na ito ng mesa at tumalikod. "Vergel?" Natigilan ito sa paglalakad. "Salamat. Alam kong mabuti kang tao. Saksi ako ron. Kung hindi mo ko mapapatawad, tatanggapin ko. Ang hiling ko lang, huwag ka sanang magbago. Sa akin ka lang gumanti, maiintindihan ko." Nagmulat si Vergel. Kahit kanina pagising, hindi niya kayang bumangon. Parang may nakadaga na mabigat sa loob niya. Naririnig pa rin niya ang iyak ni Maureen at tagos iyon sa kanyang buto at puso. Hanggang sa mapakunot noo siya nang marinig ang sigaw ni Veronica. Nagmamadali niyang hinawi ang kumot at bumangon. "Ano pang tinitingin-tingin mo? Labhan mo na yan." Seryosong tiningnan ni Maureen ang babaeng tuwid na tuwid kung magsalita ng Tagalog. "Bilisan mo!" Binato nito sa mukha niyang isang damit. Nagtitimpi niya iyong pinulot. "Hindi pa po ako makakapaglaba ngayon." Itinaas niya ang kamay na nakabenda. "Pasensya na kayo. Ang sabihin mo, nagdadahilan ka lang. Halika nga rito." "Veronica!" Awat ni Vergel nang maabutan na hawak nito sa buhok ang dating nobya. Akmang aabutin pa nito si Maureen na nasa likuran niya nang harangin niya ito. "Bakit nandyan ka?" Tanong nito sa kanya. Hindi naman makakibo si Vergel.
Ano? Inis na untag ni Veronica sa binata. Siya ang dapat pagalitan mo. Umigting lang ang kanyang mga panga. Hindi mo kaya? Sino ba yan sa buhay mo? Nakangising tanong pa ni Veronica nang silipin ng dalaga. Napayuko si Maureen. Katulong lang ba talaga siya? Tila napipi ang binatang amo sa hindi pag-imik. Paalisin mo siya. Napakunot noo si Vergel at pinakatitigan si Veronica. Palayasin mo siya. May diin pang ulit nito. Hindi niyo ko kailangang palayasin. Aalis na ako. Sambit ni Maureen nang magpunas ng luha. Hindi ka aalis. Dahan-dahan niyang sinulyapan si Vergel na tuwid pa rin ang atensyon kay Veronica. Hindi siya aalis. Nanggagalaiti itong tumalikod at umalis. Marahang humarap si Vergel sa kanya. Hinawakan pa nito ang magkabila niyang braso at sinipat siya ng tingin. Nagtagpo ang mga mata nila ng binata nang mag-angat ito ng atensyon. Pigilan mo siya. Hindi ko gagawin yun. Pwedeng lahat umalis sa mansyon na to maliban sa'yo. Tumulo ang luha ni Maureen na maingat na pinunasan ni Vergel. Huwag ka nang umiyak. Mababang tonong sabi nito. Nagkamali ako. Kaharap ni Vergel si Jose sa bukid. Nalunod ako sa galit. Kinalimutan ko ang tama at mali. Bakit sa akin mo yung sinasabi? Bakit hindi kay Maureen? Sunod ni Jose. Sa lahat ng nangyari, siya ang pinakanasaktan at nahirapan. Hindi dapat ako magsabi sa iyo nito pero kailangan mong malaman. Marahang itinaas niya ang muka habang magkasalubong ang kilay. Ang alin? Huminga ito ng malalim ng magsalita. Noong umalis tayo sa pamilya Cristobal, doon nagsimula ang kalbaryo ni Maureen. Anong ibig mong sabihin? Namatay si Don Antonio sa sama ng loob. Matapos araw-araw makitang sinasaktan ni Emil ang apo niya. Naikuyon ni Vergel ang kamao. Napilitan si Maureen na piliin si Emil dahil pinangako nitong ibabalik ang bukid at mansyon sa lolo niya. Malungkot na kwento ng kaibigan. Gulong-gulong nakikinig si Vergel. Pero hindi yun ang ginawa ni Emil. Pinabayaan niyang mangyaman ng Cristobal at inubos ang pera sa bisyo at iba't ibang babae. Halos manghina siya sa narinig at hindi natuloy ang kasal nila. Hindi pumayag si Maureen na magpakasal sa kanya. Vergel! Nabiti ng mga luha niya nang marinig ang sigaw ng nag-aalalang si Manang Rosita. Vergel! Tulungan mo si Maureen. Narito si Emil. Agad na binilog niya ang kamao nang tumakbo papunta sa mansyon. Bitiwan mo ko. Anong bitiwan? Sumama ka sa akin. Ibibenta na lang kita para naman may pakinabang ka. Hila-hila ni Emil si Maureen palabas ng gate. Hindi siya manalo sa lakas nito. Nang makabitaw, ay akmang hihilahin nito ang buhok niya pero may humila sa braso nito at sa pagharap ay isang suntok ang pinalipad ng galit na si Vergel dito. Nang bumagsak ito, agad niyang nilapitan ng dating nobya. Umiiyak ito habang may dugo ang sulok ng labi. Naiiyak siya sa pagsisisi nang hawakan na magkabila nitong pisngi. Patawarin mo ko. Tanging nasabi niya. Niyakap ni Vergel si Maureen. Bitiwan mo ang asawa ko. Akmang lalapit si Emil. Hinawakan siya sa kamay ng dating nobyo at hinarangan. Wala kang asawa rito. Buong tapang na sagot ni Vergel. Anong wala? Akin na yung babaeng walang kwenta na yan. Sa paglapit nito, sinuntok na naman siya ni Vergel. Hindi mo na siya malalapitan. Maureen! Gigil na tawag ni Emil. Hinigpitan ni Vergel ang pagkakakapit sa palad ng dating nobya. Kung noon wala siyang mapupuntahan, hindi na ngayon dahil nandito na ako. May luhang tiningnan ng dalaga ang nakatalikod na si Vergel. Hindi kayo kasal, kaya wala kang kahit na anong karapatan sa kanya. At idedemanda kita sa pananakit mo sa kanya. Natakot naman ang mukha ni Emil. Pinanood ito ni Maureen na nagkukumahog na lumabas ng mansyon. Otomatikong humarap si Vergel sa kanya. Hinawi ang buhok niya bago sinilip ang muka. May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang dalhin kita sa hospital? Napatitig siya sa puno ng pag-aalalang mga mata ng dating nobyo. Umiling lang siya bago yumuko. Napahinga naman ito bago siya muling niyakap. Mahigpit at sa mga bisig nito, kulong na kulong siya. Hindi lang niya ramdam ang kaligtasan. Pakiramdam niya rin, nagbalik na ang dating binatang minahal niya.
Kumatok si Vergel sa pinto ng silid ni Maureen bago pumasok. Naabutan niya itong kabababalang ng kama. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Nahihiyang tumango si Maureen. Napaatras siya ng kaunti nang lumapit ito sa kanya. Naibaba pa niya ang muka nang hawiin ito ang hibla ng buhok niya. Natatakot ka na rin ba sa akin? Ang laki kong hangal. Ang dami-dami mo nang ang pasakit. Dinagdagan ko pa. Umiling siya habang may luha. Naiintindihan kita. Hinawakan ng isang palad ni Vergel ang kabila niyang pisngi. Pwes ako, hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit hinayaan kong mauna ang magalit kaysa ang protektahan ka. Pagod nitong naibaba ang kamay na hinawakan naman niya ng mahigpit. Idinikit ni Vergel ang noo sa kanya bago pumikit. Patawarin mo ko, Maureen. Sa pagpikit ay ang pagtulo ng mga luha ni Maureen. Ngayon lang ako nakapagpahinga. Mahinang sambit pa niya. Inilayo nito ng kaunti ang muka. Nang magmulat siya, ngayon, alam kong hindi na ako masasaktan dahil nandito ka na. Patawarin mo ko, Vergel. Napatawad na kita at mas lalo kitang minahal dahil sa ginawa mo, Maureen. Napangiti siya habang may luha. Buong pusong pinagmasdan ni Vergel ang mukha ng babaeng ilang beses niyang ginustong matitigan. Mahal kita, Maureen. Sa wakas ay nasabi niya. Gusto kong malaman mo na wala akong ibang minahal, kundi ikaw lang, Vergel. Inihilig ng binata ang muka at isang maingat na halik ang idinampi nito sa kanyang labi na nakapagpapawi sa lahat ng masalimuot niyang pinagdaanan. Marahan niyang tinugon ang halik na yun at nang buhatin siya nito papunta sa kama, ipinikit na lang niya ang mga mata. Sa pagmulat ni Maureen, nakaunan siya sa bisig ni Vergel. Natigilan siya nang makita ang palasinsingan na may suot na singsing. Pakakasalan mo ba ako, Maureen? Nanggigilid ang luha niya nang tingalain ng seryosong si Vergel. Oo, pakakasalan kita, Vergel. Simula ngayon, aalagaan kita't mamahalin, Maureen. Hinalikan siya sa noo ng lalaking tangi niyang pinangarap na makasama sa habang buhay. Ilang linggo lang bago ang kanilang kasal. Ipinahanap at idinimanda ni Vergel sina Simon at Emil. Nakakulong na pareho ang mga ito. Doon tuluyang naghilom ang sugat sa kanilang nakaraan. Makalipas ang pag-iisang dibdib nila, nagsimula na ring bumangon ng bukid. Tinupad ng asawa niya na bubuhayin nito ang lahat ng alaala ng kanyang lolo. Ganoon na rin ang mansyon na magiging tahanan nila kasama ang bubuuing pamilya. Nagpapasalamat si Maureen na sa kabila ng pinagdaanan niya, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hinayaan itong magtagpo muli sila ni Vergel. Hinayaan ng Diyos na manaigang kapatawaran sa puso nito. At sa pagkakataon na ito, napatunayan nilang pag-ibig ay para sa isa't isa. Sa huli ng paghihiganti ni Vergel, ang makasama niya muli ang babaeng pinakamamahal ang naging matamis na sukli na hindi niya kailanman ipagpapalit.